Wala nang masasakit pa sa isang taong nasaktan ng sobra dahil sa pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi niya akalaing uusbong nang masigit pa sa inaasahan niyang mararamdaman niya. Marami siyang pagkukulang kay Sandra. Maraming oras, araw, buwan at taon na hindi niya paganap bilang asawa. Malaya siya pero hindi si Sandra. Maraming pinaghirapan si Sandra dahil dala-dala nito araw-araw ang isiping may asawa, samantalang siya'y ni hindi man lang sumagi sa isipan ang babaeng papakasalan niya nung araw na yun, kung hindi lang nagkaroon ng malaking problema sa kumpanya. Ngayon wala na siyang iba pang naiisip na paraan kung para makuha ulit ang tiwala ng asawa. He did everything to get her back, yet he failed. Naisip niya tuloy na dapat lang yun sa kanya. Ang dami niyang pagkukulang at kasalanan dito. Simula nang magkita sila sa mall. Hindi man lang niya alam na asawa niya pala ito noon. Niinutusan pa niya ang guards ng mall na palabasin sila. Naingilamos ni Grayson ng 2 kamay. Saka napangalumbabang nakatingin sa hardin ng bahay. "Iho, anong ginagawa mo riyan?" Tanong ng ginang sa likuran niya. "Wala po manang, nagpapahangin lang." "Mukhang malalim ang iniisip mo." Wika ng ginang saka lumapit sa kanya at umupo sa gilid kung saan merong maliit na upuan roon. Hindi ka pa rin ba niya kinakausap? Hindi siya sumagot at nakatingin lang sa malayo. Si Sandra, kahit kailan, hindi nakaranas ng problemang hindi niya kayang solusyonan. Nung sinabi ng abogado ng ama niya na ikakasal siya, halos hindi pa ipaliwanag kung anong nararamdaman niya. Alam mo bang para sa ama niya, pumayag siyang magpakasal sa'yo? Wala siyang ibang maisip na paraan noon para hindi matuloy pero isang solusyon lang na isip niya noon, kundi yung magpa-divorce pagkatapos ng kasal. Sa murang edad niya noon, naiisip niya ang ganung bagay. Hindi siya kailanman nagreklamo sa gusto ng ama at ina niya. Ilang taon ang lumipas mula nang makita ko siya nang lumipat sila sa Maynila. Hindi na siya gaya ng dati. Matamang nakikinig lamang ang binata sa ginang. Nagbago na siya at lahat ng yun ay dahil sa buhay na tinatamasa niya. Hindi ko akalain na umabot kayo sa ganito. Ngayon at ito ang pinakamasakit para sa kanya. Ito lang ang bagay na nangyari sa buhay niya na naisipan niyang sumuko na lang. Kung ano man ang nangyari sa pagitan niyong dalawa, sana'y magkaayos kayo bilang tagapangalaga ng bahay na ito. At yaya niya noon ay nasasaktan din ako na makikita siyang matamlay at walang sigla. Matapang siya kapag alam niyang nasasaktan na siya, pero madali rin siyang magsawa at lumambot ang puso niya. Mag-iiba man ang ugali niya, huwag mo siyang sukuan dahil alam kong ikaw na lang ang meron siya. Nakangiting wika ng ginang. "O siya, mauna na ako sa'yo." Paalam ng ginang, saka naman siya tumango. He had no plan to give up, kahit ilang beses siyang ipagtabuyan. Giving up will never be one of his options. Isang sandali siyang nanatili roon habang iniisip ko ano ang gagawin. "Andito ka lang pala." Agad siyang lumingon sa hindi pamilyar na boses. Saka tinignan nito ng maigi. He knew he saw her before. "Remember me from primary school? Ang isa sa lagi mong inaasar noon." "Glyza." Paglalahad ng kamay ng babae. Saka naman siya tumango nang maalala ito. He remembered her. Lalo pat yun ang naging dahilan kung bakit nagbago ang pananaw niya tungkol sa mga babae. "Yes, I remember." Sagot ni Grayson sa ngumiti. He can see hesitation on her actions. And yes, he knew this was one of Sandra's family, an only cousin thing. "I thought you won't do this to her, yet I was wrong. Gusto kong saktan ka ngayon pero alam kong nasasaktan ang puso mo ngayon." Mapakla siyang ngumiti at tumingin sa maliwanag na kalangitan. "Kinausap ka na ba niya?" "She doesn't want to see me. And it hurts that I was too late already." Huminga siya ng malalim, saka lumingon dito. "I'm sorry for everything that happened. She was my responsibility, pero hindi ko nagampanan." Isang mahinang tawa ang pumutol sa pagsasalita niya. "Alam mo, natatawa ko ngayon. Sa totoo lang, I actually know how vulnerable Sandra is. And I know how much pain she felt because of you. And after hearing you saying that, it made me think you felt the same already."
She was sleepless for more than a week. Dinala ko siya sa Amerika to help her to forget, pero walang nangyari. Naaawa ko sa kanya kung bakit ganyan ang sinapit niya. Why did she let herself to fall for a man like you? Pero may magagawa ba ako? Sa tingin mo, mapapabago ko pa ba yung nararamdaman niya para sa'yo? What I want now kung bakit ako bumalik ay yung makita siyang masaya at hindi nahihirapan. Ngayong alam kong mas doble pa ang sakit na nararamdaman niya. I don't know what to do anymore. Hahayaan ko ba siya na makasama ka ulit? Or ilalayo ko siya sa'yo? Anyway, it's not my choice to start with. It's hers. Kung ano man ang desisyon niya, whether you're part of it or not, I will help her in any way. Do you want to stay to her or not? Alam mo, I can help you if you want. Pero deserve mo rin naman na masaktan at mahirapan, gaya ng nararamdaman niya. But if you need anything, just tell me. Nakangiti na wika ni Sandra, saka tinapik siya sa balikat. Thank you, even though I didn't have a good first impression to you. I would still thank you for everything. Not just for me, but also for Sandra. Marami akong pagkakamali at pagkukulang sa kanya. At naabala ka pa dahil sa akin. Don't think too much. Sandra and I are like siblings. Kung nasasaktan siya, andun ako, handang tumulong sa kanya. Just give her some time. So paano? Iwan na kita. I want to talk to her about something. Paalam nito saka siya tumango. Now, he was left alone again. A moment later, his phone rang. Kaya kinuha niya kaagad ito at sinagot ang tumatawag. Boss, may problema tayo. Uwi ka ng sekretarya niya nang masagot niya ang tawag. Halata sa boses nito ang masamang balita na nais ipabatid sa kanya. Napailing na lamang si Grayson sa mga nalaman niya. Glyza, you're here! Gulat na wika ni Sandra, saka ngumiti sa pinsan. But Glyza knows she is not happy. Masyado yata kitang kilala kaya alam kong peke yan. Wika nito sa ngiting iginawad niya. Umingos naman si Sandra saka umupo sa kama niya. Bakit ka pumarito? I thought you were in. Me and my husband agreed to stay in the Philippines for 2 months. Susunod sila rito after 2 weeks. Nasa Palawan kasi sila kasama ang katrabaho niya and the kids also. Kaya pumarito ako because I was so worried about you. Wika ni Glyza, saka hinawakan ng kamay niya. Saka naman iginiya ang isang kamay sa tiyan niya. So, how's the little baby there? Have you gone to the doctor? Mahina siyang tumango saka ngumiti. The day I called you, you got some vitamins? Tumango siya ulit. Sandra, I talked to him earlier and I know he was very sad. What happened? Nothing. Sandra, I know things happen too fast. Why did you make it hard for him? Kung alam mong masasaktan ka rin, why do you always make it hard for both of you? Glyza, hindi ko alam. Mahinang sagot niya sa kayumuko. Kapag nakikita ko siya, I can only remember those things he did to hurt me. Hindi ko nga alam kung nung araw na umamin siya, kung totoo ba yun o hindi. After what I've been through, hindi ko na maisip na makasama siya. Pero yung sakit andun eh. Gusto ko siyang makita pero kapag nakikita ko siya, lahat ng sakit bumabalik. Tuluyan na siyang napaluha. Agad naman siyang niyakap ni Glyza. Saka hinagod ang likod niya. Kahit hindi sila magkapamilya, she loves Sandra so much. Kaya sobrang nasasaktan din siya sa sinapit nito. Stop it already, Sandra. It's not about you and him anymore. There's someone who linked both you already. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Tell him everything you wanted to say to ease the pain. Kapag kinikimkim mo yan, paano gagaan ang loob mo? Bawal kang ma-stress, alam mo ba yun? Nakakasama yun sa'yo at sa baby mo. Wika niya, habang pinapatahan nito sa pag-iyak. If you want to leave him and stay away from him, I can help you. Do you want to stay away from him? Tumahan siya sa pag-iyak sa kayumuko. Kahit siya sa sarili niya ay hindi niya masagot. Sandra, do you want to stay away from him? Pag-uulit ng tanong nito. Dahan-dahan siyang lumingon sa katumahan sa pag-iyak. Time, Sandra. I'll give you this and if you still look like this, I promise to take you away from him. Huwag kang magmatigas. If you love him, forgive him and be with him. Stop pushing him away. Alam mo bang pinapahirapan niyo lang sarili niyo?
Come on, get up. We'll eat lunch. It's almost noon. Tumango naman siya sa kahinayaang tulungan siya ni Glyza. Nang makababa sila ay naabutan pa nila si Manang Sally na nagluluto. Umupo na kayo sa mesa, ipaghahanda ko lang kayo. Wika nito saka naman sila tumango. Tumulong na lang din si Glyza sa ginang at pinaghanda siya. It was past 12 nang dinala siya ni Glyza sa likod ng bahay. They used to play there before and it was their best place. Umalis si Grayson kanina kasi may aasikasuhin daw. Mahinang wika ni Glyza nang mapansin niyang lumingon-lingon si Sandra sa paligid. Nagkibit-balikat lang ito, saka umupo sa maliit na bench na naroon, na pang-isahang tao lang. She spent the whole day with Glyza, talking about things bago sila bumalik sa loob ng bahay. They even both sleep on her room together. Glyza makes sure she drinks the vitamins and other medicines na sinabi ng doktor na kailangan niya. It was past 8 in the morning nang magising siya. Glyza wasn't around, kaya pagkatapos makapag-ayos at makapagbihis, ay lumabas si Sandra ng kwarto. Agad niyang hinanap ang taong gusto niyang makita. Pero si Glyza at Yaya ang natanaw niyang naghahanda sa kusina. Mapaklang ngumiti si Glyza sa kanya, saka siya inakay paupo sa mesa. Days had passed at walang Grayson na nagpakita. They even celebrated New Year with her Yaya kasi si Glyza ay bumalik na ng Palawan at ayaw niyang maiwan sa bahay mag-isa. She hated Grayson for not showing himself. Kaya naisipan niyang sumama na lang kay Glyza. Why so sudden? Gulat na tanong ni Glyza. I just want to take good care of my baby alone. Kaya ko naman eh. Dad gave me everything and I had my own business already. I can take good care of myself. Sandra, he's not around for 2 days. That doesn't mean you have to leave. Glyza, hindi naman yun tungkol dun eh. Gusto ko lang mamuhay ng malayo sa iisipin. Don't escape from reality. Kailangan mo tong harapin para makapamuhay ka ng tahimik. Sigurado ka ba na wala kang iisipin kapag umalis ka ng hindi man lang naliwanagan? He has a reason for sure, so wait for him. Glyza, no more excuses, Sandra. Hindi natin ugali na umiwas sa problema. Whatever it is, kailangan natin tong harapin. So listen to me and clear things first before you leave. She had no choice. Glyza meant it, and she knew it was also the best for her. Another day had passed, and there's no sign of Grayson, kaya mas lalo siyang naiinis. Some visited her, pero sandali lang. He just told her na magsisimula na sila sa on-the-job training. He even told her that Danica and Rika missed her already. She wants to stay with them too, pero mukhang mahirap na para sa kanya. Masyado na siyang huli para humabol. Anyways, yung hearing malapit na. Wika ni Sam sa kanya. Tumingala naman siya sa kabumuntong hininga. Can you tell him to withdraw the case? I know they made a mistake. Whether they find it guilty or not, it doesn't matter to me. What matters most is that they repent on what they did, and I had my own life again. Okay, whatever you said. Every morning, Glyza was with her for a walk and helps her feel better. But this day was weird for her. No Glyza and Yaya was around. Hindi rin niya mahagilap sa buong bahay. Kaya pagkatapos niyang magluto at kumain, bumalik na lamang siya at buong maghapong natulog. She heard a soft voice, kaya dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at natanawang pamilyar na likod na katalikod sa kanya. May kausap ito sa cellphone dahil sa tenga nito iyon. He's here. Lumingon ito sa gawin niya nang gumalaw siya sa kangumiti. Sorry, did I wake you? Mahinang tanong nito sa malumanay na boses. Kumunot naman ang noo ni Sandra sa katumiting nito. How she dreamed that whatever it is na nasa harapan niya could be Grayson. Pero alam niyang imposible. She must be dreaming. Bumalik siya sa paghiga sa kapumikit. Gumalaw ng kaunti ang gilid ng kama niya. Kaya alam niyang umupo ito roon. Saka siya dumilat ulit at tumingin rito. Hi, sorry if I was gone for how many days. May inasikaso lang. But I promise, I won't stay away from you again. Hindi siya nagsalita at nakatingin lang dito. How come he suddenly showed up?
Nakakunot ang noo ni Sandra na tumingin dito. She wasn't convinced yet, now that she heard him talking to her that way. Everything she felt before was lessened. "Why are you here?" Tanong niya nang tumahimik ito. "Because I want to be with you." "Paano ka?" "I missed you." Wika ni Grayson, saka hinawakan ng kamay niya. "I want to stay this way for a while. Can I?" Hindi siya nagsalita at hinayaan lamang ito. It was past 7 in the evening, kaya nakakaramdam na ulit siya ng antok. Pero tumunog ang phone niya. Agad niyang binitawan ng kamay ni Grayson, saka tumayo at kinuha ang phone. "Glyza?" Agad na sagot niya. Nabuhayan naman siya ng loob ng ito ang tumawag. "Where are you?" "I'm with my family. Sorry if I didn't tell you. May emergency kasi eh. Siguro aabutin pa ng ilang araw bago makabalik yan. Don't worry, I'll call Randy to check on you. Si Yaya din kasi nagkasakit na naman ang anak niya daw." Pero hindi na niya natapos ang sasabihin nang binabana nito ang tawag. Nilingon niya si Grayson na nakatingin sa kanya at nakaupo lang sa gilid ng kama. "You can leave now." Pero hindi ito gumalaw. Humiga pa ito sa katahimik lang at hindi nagsasalita. Inis na naglakad na lamang siya patungong banyo. Saka kinuha ang maliit na pouch na nilagyan niya ng mga gamot. "I guess you have something to tell me." "Wala." Diretsong sagot ni Sandra. "Lumabas ka na, matutulog na ako." "Sabihin mo na sa akin." "Mr. Martinez, kung wala ka matinong sasabihin, pwede ka nang lumabas." "Let's talk first, Sandra." "Gusto mo ba talaga akong mainis? How come? Wala ako sa mood." "Upo ka muna rito. After that, aalis na ako." Agad naman siyang sumunod, saka umupo sa kabilang gilid ng kama. Umupo rin ito saka humarap sa kanya. "I'm sorry for leaving you. Pangako hindi na yun mauulit. Sorry kung maraming beses kitang nasaktan at hindi ko nagawa yung tungkulin ko at pangako ko sa iyong ama. I promise to take good care of you till the end. Will you let me be part of your life again? Alam ko na hindi ako perpektong tao, pero totoong mahal kita." Hinawakan nito ang kamay niya saka pinisil iyon. "I told you everything and I don't lie. I promise." "Why are you saying that to me?" "Kasi gusto kitang makasama ulit, Sandra. Just tell me you want me to stay with you or not. Hindi na kita guguluhin at pipilitin. I caused you pain and I won't do that again. Kung ayaw mo, titigil na ako." Malungkot na saad pa ni Grayson. Hindi naman agad nakapagsalita si Sandra at nakatingin lang dito. "I can't afford to lose 2 people I love the most." "What? You still won't tell me?" "Paano mo?" Nadula si Yaya Sally. Nakangiti ng sagot ni Grayson. "Alam mo bang nabuhayan ako bigla? I thought I won't get a chance to get you back. Buti na lang." Inis na inagaw niya ang kamay niya, saka umiwas ng tingin dito. "Kung yung baby ang inaalala mo, kaya ko naman siyang palakihin ng maayos." "Sandra, I want to live with you till the end. Kahit hindi ko alam na buntis ka, I'll still pursue you. Hindi ako titigil." Lumapit pa ito sa kanya saka hinawakan ng dalawang kamay niya. She can feel sincerity this time. Mahal niya si Grayson, pero yung pangamba niya ay hindi mawawala sa kanya. "This time, I will take good care of you, not because of my grandpa and mother. I will stay and take good care of you because I want to, and I promise that I won't hurt you again." "Do you really have to say that again and again?" "Hindi ako magsasawa na sabihin at gawin yun ng paulit-ulit. Lalo pat alam kong para sa'yo yun at sa magiging anak natin." Hindi niya alam kung anong sasabihin. Basta, nakatingin lang siya sa kamay nitong nakahawak sa kamay niya. She just realized that she was crying already. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Unexpectedly, things had turned out this way. Kaya sobrang saya niya. Tama si Glyza at Yaya Sally. Hindi siya magiging masaya kung lalayuan niya ang taong mahal niya. Masyado na nilang nasaktan ng isa't isa. Panahon na para itama ang lahat. Hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para sa kanilang magiging anak. Buong pagmamahal siyang niyakap ng asawa. "Sorry if I didn't tell you this. Takot lang kasi ako." "It's fine, love. Ang mahalaga, napatawad mo na ako. At handa tayong magsimula ulit. Mahal na mahal kita."
Mahal din kita, Grayson, at hindi nagbago yon. Yumakap siya rito saka ipinilig ang ulo sa balikat nito. Wala namang pagtutol kay Sandra nang lumapat ang labi ng asawa sa labi niya. Ipinadama niya rito ang totoong nadarama niya. Nagising si Sandra sa lakas ng tunog ng ring phone niya. Nagising din si Grayson nang gumalaw siya. Ito na ang kumuha ng phone niya sa bedside table na nasa likuran nito, saka inabot sa kanya. Binasa muna nito ang caller ID bago tuluyang binitawan. Randy? Nakakunot na ang tanong ni Grayson. Ngumiti lamang si Sandra, saka sinagot ang tawag. Good morning, Sandra. Bati ni Randy. Tumaas naman ang kilay ni Grayson. Andiyan na ba? Agad na tanong ni Sandra. Yes, come downstairs now. Sagot nito. Agad namang bumangon si Sandra, saka sumunod si Grayson. What is it? Tanong niya rito. Ngumiti lamang si Sandra sa kanya, saka bumaba sa kama. Tara na sa baba, nagugutom na ako. Wika niya saka hinila si Grayson. Magkahawak kamay naman silang lumabas ng kwarto niya. Pagbaba nila sa salas, ay natigilan si Grayson nang mapagtanto kung sino ang nandun, na may kaharap na 3 box ng pizza na nakangiti sa kanya. De Torres? Tanong niya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa agent na hinaan niya para hanapin si Sandra. Mr. CEO, nice to see you here. Sorry for the covers. I didn't mean to keep her whereabouts. Napagutusan lang din. Pagpaumanhin nito. Kaya ba hindi nito malaman ang kinaroroonan ni Sandra ay dahil tinago din sa kanya? People recommended De Torres to him for his achievements in his field, but hindi niya matanggap na all this time alam nito kung nasaan ang asawa niya. Hey De Torres, may utang ka pa sa akin. Wika ni Grayson sa lalaki. Nagkibit-balikat lamang ito saka tumayo. I just came here to check. Glyza asked me. Habol na wika nito saka nagpaalam na at lumabas na ng bahay. Saka naman pumasok si Daniel at Lucas. Bakit kayo nandito? In case you need backup, baka kasi hindi ka na namin maabutan pa, alam mo na. Wika ni Lucas. What? Bulalas ni Daniel na unang lumapit. Nang makita si Sandra at Grayson na nakaupo sa sofa, habang abala si Sandra sa pagkain. Did you two? Nakataas ang kilay na tanong ni Daniel nang tinutukoy nito ay kung ayos na ba ang dalawa. Tumawa lang si Grayson saka tumingin kay Sandra. At hindi na rin napigilan na ikwento ni Grayson sa dalawang kaibigan na magiging ama na siya. Nalabas na kinagulat ni Daniel at Lucas. Is she? Oh my God pare, ang galing mo! Natatawang sambit ni Lucas na pumapalakpak pa. Wait, paano kayo napadpad rito? Sunod na tanong ni Grayson. Your mother told us. Yayain ka sana namin kagabi na uminom. Sabi ni tita nandito ka raw. Magiging ninong na rin ako sa wakas. Dagdag na sigaw pa ni Daniel sa kinuha ang cellphone. First speak with the Praggy and the future ninongs and daddy. Wika nito, saka kumuha ng litrato sa kanilang apat na ilang beses sa magkabilang anggulo. Wow, congrats pare. Masaya ako para sa inyo ni Sandra. Nakangiti na wika ni Lucas. Salamat sa inyong dalawa dahil kahit ang dami kong pinagdaanan sa buhay. Lalo na nung time na down ako, hindi niyo ako iniwan. Naging tunay ko kayong kaibigan, Lucas at Daniel. Nakangiti na sad ni Grayson. Masaya siya dahil saan man siya makarating, ay nakasuporta sa kanya ang dalawa. Kaya para sa kanya, ay karapatan din nilang malaman ang magandang regalong natanggap niya, ang pagkakaroon ng anak. Abangan ang huling kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.